Ito po ay special edition para sa ating All Saints Day. All Saints Day, November 1. And All Souls Day on November 2. Yes. So we will talk about mga in commemorating yung mga lost souls natin. Yes. So, mga kaibigan natin sa show business na nauna na. Sa atin. Tapos pag-usapan din natin si Richie Rivero. Yes, yung basketball player na naging boyfriend na Andrea Brillantes na finally ay rumirest back ng konti. Diba? Pag-usapan natin yan. Fighting the issue at saka nagsasalita na. That was May 6 yata, if I'm not mistaken. Ay galing sa bar, gata si Andrea Brillantes. Yun ang kwento ni Richie Rivero. Sino pumunta ng kondo? Kondo ni Richie, pinupuntahan daw siya ni Andrea Brillantes para makipagbalikan. And a little bit something about the story with you ni Jessie Mendiola. Yes, ikukwento ko talaga yan. Kasi may mga friends tayo na na-mention ko sa last natin, sa live natin. Para bang alam nila that disgustado kay Jessie Mendiola at they want to know the story. At naikwento ko na ito long before sa DZMM, pero uulitin ko dito para maintindihan niyo kung bakit ako busit sa kanya. I'll show this to my lawyer. Yay! Yes, thank you so much. Napakarami na po natin, di ba? Ang mga subscribers natin, thank you. At dumadagdag tayo na dumadagdag. Paabuti natin ng 3.5 million. Yun! 3.5 million talaga, gano'n karami. So lahat ng mga patuloy na nagsusuporta at nagmamahal sa OOTD, maraming pong salamat. Yeah. Dahil ito po ang ating binibigyan na programa na para sa ating lahat na nanay. Lalo na yung mga ibang bayan, sa ibang bansa, syempre we would like to make them feel na they're just home. Yes. Na hindi sila malayo sa atin, di ba? Kaya you take care of everyone there, ha? Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon. with my nanay, Jobert Socaldito. Oh my gosh, syempre aking napakabait at pinag-aagawan ng mga fans, ng mga friends natin na si Direct Chops Manansala. Ito po ay special edition para sa ating All Saints Day. All Saints Day, November 1. And All Souls Day on November 2. Yes. So we will talk about mga in commemorating yung mga lost souls natin. Yes, so, mga kaibigan natin sa show business na nauna sa atin. Tapos pag-usapan din natin si Richie Rivero. Yes, yung basketball player na naging boyfriend na Andrea Brillantes na finally ay rumirest back ng konti. Diba? Pag-usapan natin yan. Fighting the issue at saka nagsasalita na. And a little bit something about the story with you ni Jessie Mendiola. Yes, ikukwento ko talaga yan. Kasi may mga friends tayo na na-mention ko sa last natin, sa live natin. Para bang alam nila that disgustado kay Jessie Mendiola at they want to know the story. At naikwento ko na ito long before sa DZMM, pero uulitin ko dito para maintindihan niyo kung bakit ako busit sa kanya. Ako na hindi ko alam talaga, pero I'm excited na later, no? Para diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Yes. Unahin na natin itong kay Richie Rivero. Oo. Kasi last May 6 daw ang official breakup nila ni Andrea Brillantes. I don't know kung how long they've been together. Parang months lang din yata. Hindi not so long na. Not so long. Tapos, since May, when they broke up, tahimik naman tahimik si Richie Rivero. In fairness to the boy. Kumbaga, he's been a gentleman naman for 5 months. Yes. Whatever. Kasi after May 6, he jumped, nauna yata siya nakapag-move on He jumped into a new relationship Si with Leren May Bautista. Yeah, isang beauty queen turned politician. Saan pa siya politika? Sa may Laguna po na. Laguna. Somewhere south. Beautiful girl, oo. Parang medyo heartbroken pa. At saka Medyo may bitter ba tawag doon? bitter pa. At hindi lang naman siya pati yung mga friends niya, kumbaga nakisawsaw, kumbaga kung ano-ano mga tinituit, kumbaga against Richie Rivero, na matagal din naman na nahimik yung bata. So finally, kasi itong certain Bea Bores, isang best friend yata ito ni Andrea Brillantes, ay nag-tweet na para bang may ininsulto si Richie Rivero. At ngayon, si Richie hindi na nakapagpigil. Nagsalita na. Nagsalita na finally at nag-threaten siya.
talagang gusto mo, o sige, maglatag tayo ng labada. Parang ganyan. Kumbaga, kumuha ka na ng mga bala mo. Kasi baka mamaya hindi mo masagot, makatanungan. Ganyan. Kumbaga, ready na si Richie Rivero. Parang equipped na siya. Kasi galit na eh. Galit na. Napuno na. Napuno na. Remember, there were even blind items. I'm sure, I'm sure you're aware of that, no? May mga blind items sa iba-ibang mga programs na parang pinapatungkulan si Richie Rivero na kesyo may amoy ang kanyang private part. Parang may daming ganun Yes. Na parang kung tagpi-tagpiin mo, parang si Richie Rivero. Pero in fairness, tahimik pa rin si Richie Rivero matagal. Hanggang ito lang mga huling mapasandali ay medyo nagalit na siya. Kung ano-ano mga narinig ng mga netizen at mga televiewers na sinabi ang kanyang ex na si Angela Brillantes. Si Andrea. Andrea Brillantes. May kinuwento si Richie Rivero, sino ba ang nagkakabit? Paano kabit? Kay Bea Boris ito pinapatungkol, no? During that time, that was May 6 yata, if I'm not mistaken, ay galing sa bar, yata si Andrea Brillantes, yun ang kwento ni Richie Rivero. Sino ang pumunta ng kondo? Kondo ni Richie, pinupuntahan daw siya ni Andrea Brillantes para makipagbalikan. Yung lalaki ay umayaw. Umayaw na si Richie Rivero. Siguro, for whatever personal reasons they have, no? Kaya may mga differences sila, hindi na siguro niya taga-kaya. Hindi na niya gusto ang mga nangyayari, kaya hiniwalay niya yung babae. So si Richie Rivero na ang nakipag-iwalay kay Andrea. Yes, si Richie. Na ang parang dumadat na nung nag-uumpisa itong mga kontrobersya na to, parang si Andrea ang umayaw na kay Richie. Nung una, paulit-ulit na yata nangyayari hanggang sa nag-decide na siya to call it quits. Kumbaga that was May 6, no? Sabi nila na nag-officially broke up. Kasi nga, pupunta si Andrea from a bar, galing sa bar, pupunta sa condo ni Richie para makipag-usap. Ayaw siya kausap ni Richie Rivero. At sinabi na, tama na. Eto na. Diba, sugula na, tama na, we're off. And finally, nagsasalita na si Richie Rivero. Finally, si Richie nga, kaya threaten niya is that talagang, even the parents of Richie, Si Miss Abigail Rivero na ay nagsabi na hindi na niya mapigilan na pagtanggol ang kanyang anak. natural. Nasabi niya, kung talagang toxic na ang relasyon, iwanan mo. Dahil may ibang parang pakiramdam o plano sa'yo ang Diyos para sa'yo. Kasi yung kampo naman ni Richie, na nahimik naman for the longest time Siguro hindi na makaya yung pang-insulto, yung pambabastos sa kanyang anak. Kaya mga parents ngayon, they're taking the cudgels. Kumbaga, wala, magulang yan Kahit sabihin mo. So, sabi nga nila, masama para sa isang lalaki nagsasalita, di ba? Doesn't look good, lalo sa Pilipinas. Pero, friends, tao lang tayo. Ano ang saan may lisensya lang ba para magsalita ay ang babae? Pwede siya magdaklak. Kahit na binababoy ng pagkatao ng isang lalaki. Siyempre, ang lalaki minsan ay napupuno din. Di ba? In fairness, hindi naman day one na nagsalita ang kampo ni Andrea ay nag-react sila. Wala naman kayo narinig Pero ayaw siyang tigilan. Siguro kaya siya ay napilitan magsalita to defend himself. Pati na ang nanay niya. Nanay niya, tatay niya. Kasi lalo magulang. Yes. Walang pinipili yan. Yes. Lalaki o babae ang anak, ipagtatanggol yan. Mali o tama Yes. ay pagtatanggol yan ng anak niya. Diba, gano'n na magulang Kasama sa pakete ng pagiging magulang yan. Ipagtanggol ang anak, tama o mali. Alam mo mali, itatabi mo yan, kakausapin mo, maling ginawa. Pero in public, hindi mo pababayaan yan. Ilalaban mo yan. Kahit mali. Kakampihan mo. Sabihin mo natin na, let's not teach people to defend the wrong. Pero hindi, gano'n talaga magulang na natural instinct yan ng isang magulang na ipagtanggol ang anak. Pero on the Normal side, na reaction. on the side, kakausapin niya yan, mali yung ginawa mo. Pero ganito gano'n. Pero it's not the end of the world. Kumbaga, can start now, start all over again, di ba? Fix things, ganyan. So, yun. After masaltan ni Richie Rivero, biglang nanahimik na sila. Biglang tumahimik ito sila, Bea Boris, si Andrea Brillantes. Sabi natin, hindi tayo para makisawsaw, hindi tayo para mangialam sa kanilang relasyon. Pero sa napapanood natin, tababasa natin, para bang, nagiging overboard na. Humiliating someone and dito ay pwede naman may kaso dyan. Pwede yan yung mga antal dyan.
cyber libel. May cyber libel. Depende sa kung bitawan na naman salita. Kaya mag-ingat din sila kasi napaka-uso niya ngayon ang cyber libel. Kasi one day, but we hate to think na somebody who were in love before ay sila maglalaban sa court. Ang sakit doon. Kumbaga, parang nasaan na yung mga magandang pinagsamahan. Kumbaga, kung hindi na talaga pwede, mahirap ipapilitan ng sarili. Alam mo dito, di ba, normal sa mundo yata natin, na kapag ang babae nang umayaw, may chance pa minsan na mahilot at pwede pang makabalikan sa kanyang boyfriend. Pero pag ang lalaki na umayaw, most likely parang wala na. Tapos na. Kadalasan if may not be all, pero kadalasan kung na may mga nasabing mga kasiraan na ipinagkatiwala sa'yo. At sinabi mo at isinapubliko mo. Yun eh. Kaya I'm sure naman si Ricky has thought about this. Richie has thought about this before answering. And si Miss Andrea mukhang natatanggap na rin niya. Nananahimik na rin siya. May mga tao lang kasi sa paligid nila na nangyaalam Uy, find life. Find your own life. Tuloy, pati nanay na si Miss Abigail Rivero ay to the rescue sa kanya anak. Mahal niya eh. Awa naman ako sa mga magulang ni Richie. Yes. Even sa kay Andrea, of course, it's not easy na ma-broken-hearted. Ganda mo anak. Find another man. I'm sure one day you'll bump into somebody who is better kay Richie para sa'yo. Kasi I'm not saying that Richie is a bad boy, pero kung mas mabuting inilalaan si Lord para sa'yo. Minsan kasi na iniinsulto ang babae kapag agad-agad nakahanap ng kapalit ang lalaki. Ang lalaki. Hindi lang matanggap Lalo sa katayuan niya na maganda siya, artista siya, sikat siya. Tapos ipapapalit ka sa iba, agad-agad. Pero hindi ko maintindihan bakit pati kaibigan ay sumali-sali sa pangbabash sa kay Richie. Maraming ganyan, my God. Lalo mga best friend, mga besties. Sila pa nga mas maiingay Akala mo sila nasaktan. At kuno-kuno mas malakas mga gulgul nila kasi sa mga totoong iniwanan. Kaya huwag kayong mga alam. Makinig lang kayo, mag-advise kayo sa friends nyo, pero don't go to social media agad para sinain yung tao. Hindi nyo alam kung anong totoong story. Siyempre, kapag ipagkakatiwala lang naman sa'yo ng kaibigan mo, yung kwento lang. Na galing yung side niya lang. Yeah, side niya lang. Pero siyempre, pakinggan mo. There's always two sides. Even three. The truth. Yeah. Yan ha. Manahimik na. Yun. Manahimik na, Boris. Speaking about the truth, nasabi ko kasi sa live natin, sa latest episode natin, na about Jessie Menjola, na may sinabi ka bigla na you don't like her. Medyo nabigla din ako. Pero nasabi ko lang na, paramdam ko lang sa inyo aking nasa loob ng puso ko. Kasi pag live, anything can happen no? Yeah. So this is the best way for us to, open it up. Ano pong nangyari? Siyempre, as promised, di ba, kung bakit nasabi ko na I don't like her. Until now, I still don't like her. May nangyari kasi sa amin many years ago. Kasi I would remember nung panahon that she was doing parang mga Maria Mercedes, di ba? Sikat siya sa ABS, di ba? Yung gano'n. Kinuha ko pa siya sa isang birthday event doon sa Talisay, Batangas. Sa birthday sa friend ko. At in fairness, we're okay. Okay naman kami that time. Tapos, years after, I was commissioned by the mayor of Carrascal. Carrascal is in Surigao del Sur. Para sa kanang Carrascal Festival, si Mayor VJ Pimentel at ang father niya at the time was governor, na para magdala ng mga artists, mag-provide ng artists for the week-long festival ng Carrascal from Monday to Sunday. Yung Sunday na yon ay pang beauty contest yata nila. Anyway, on a Friday, pinaka-culminating event talaga, pinaka-big event talaga nila doon, ay isa si Jessie Menjola sa gusto nilang kunin. Kaya lang I was reaching out to Star Magic that time, pero marami silang bawal kasi may mga areas kasi ng Mindanao na binabawal nila bumiyahe. Kasi takot sila. May mga incidents kasi during that time. May tawag sila doon basta may areas ng Mindanao. So isa yun sa mga areas na hindi na pinapupunta yung mga artist nila. Pero kapag dumiretso ka naman sa mga managers, kasi may mga artists ng ABS, mga managers, pumapayag naman sila kasi alam na peaceful naman. Kasi we were via Butuan. Butuan is 2 hours drive hanggang Surigao del Sur. So anyway, hindi ko nakuha si Jessie Menjola. Nakuha ko sila Billy Crawford, Chuchu, ganyan, iba pa mga artists. Iba-iba yun Monday ko sila Michael Pangilinan, sunod ko sila Jaya, iba-iba, may mga banda. Tapos yun, si Jessie Menjola ay nadiretso
nakuha ng isang organizer, ng isang event organizer, doon para isama sa aming Friday event. So, hindi siya under sa akin. Pero dapat doon ako kukuha sa kanya, pero umayaw sila. Yun pala, ang ganda ng offer. Okay. That time, nagsisimula pa sila ni Lucky. Luis. Sila ay mag-jowa na pero patago pa. Ngayon, dahil sa butuan na, pero syempre, we have to accommodate her as part of the whole program. Yes. Tsaka may entourage siya. So ngayon, andun ako sa Surigao that time, mismo yung mayor ang sumundo sa kanya. Kasi VIP siya. Kumbaga parang yun ang gusto niya. Requested. At may mga dala siya sariling pulis. May assign sa kanya siguro baka in-assign nila Luis na may bodyguard talaga siya ng mga 4 o 5 pulis from the airport. So syempre, naghintay itong mayor. Kumbaga, gusto nga niya dapat sa van niya or sa car niya, doon sila sasakay, kasama PA niya, whatever. Pero they opted to use another van. Okay. So they went straight to the house of the governor, bahay nila, Mayor Pimentel. Doon na naman sa Kalaskas sa center doon. Kasi doon na i-house, kasi maraming rooms doon. That's a big mansion. So pagdating doon, dumating sila ng mga past, I think, a little over past 1 in the afternoon. So ako naman, nasa kaso ko yung mga kakailanganin sa event. Ngayon, sa loob siya, may kwarto siya doon. Okay? So, maganda pa pag-receive sa kanila. Ngayon, syempre may dining area. Andun lahat ng food. Talagang fiesta. Inihanda. Eh, nagugutom si Jessie. So, ginawa, nagpaluto pa sila ng additional food. Yung mayor para lang mapagbigyan. Yes. Diba? Pero, ang gusto ni Jessie, doon siya kakain sa kwarto. Alam mo yan? Sa kwarto niya siya gusto kumain. So, sila naman, kumbaga, lalabas ka lang ng pinto eh. Kakain ka Kumbaga, guest ka lang naman, di ba? Dapat nakikisama ka rin. So, gusto niya sa kwarto. Pinagbigyan ha. Tapos, after that, just right before the show, we bump into each other, nag-say hi, hello ng mga. Besto naman siya in fairness sa akin. Tapos after that, yung kapatid ni Mayor, na yung lalaki, gusto mapapicture. This is another pictorial issue. Gusto mapapicture. Inayawan niya. Kasi, wala. She felt she was a big star. Imagine mo, mapapapicture lang, tinanggihan mo, kapatid ng Mayor, nag-imbita sa'yo, nagpayag sa'yo. Alam mo yon, masyado bang malaking bagay yun para hindi mo mapagbigyan? Ay, nandun ka lang naman sa receiving room. Okay. So ngayon, munta na ako sa venue, doon ako sa may gym. Kasi syempre, dahil yung sequences, no? Sequencing namin. At dinulo ko si Billy Crawford. Billy Crawford kasi showtime yan. Kumbaga, star yan at saka sa probinsya, ang mga babae ang tumitili at mga bakla, hindi mga lalaki. Ihuli ko talaga siya because he's the biggest star there. Ngayon, ang PA niya, nag-message sa akin na gusto ni Jessie siyang huli. Siya kasi huli, kasi feeling na star nga siya. Sabi ko, anak, sabi ko sa PA niya, siya ang second to the last ko, si Jessie. Pero ihuli ko si Billy Crawford because ang crowd ko dito masa. Tapos binalikan ako kasi nag-cover naman daw siya ng FHM. Sabi ko, tinawagan ko. Ang FHM hindi nakakarating dito sa Surigao. Napaalala ko lang, no? Ang FHM ay sa Metro Manila lang at sa mga sosyal. Sa probinsya, ang pinapanood dito, Showtime. At tapos na yung Maria Mercedes niya years ago. Kumbaga, she's a star, but she's not as big as a star as Billy mas kailangan ko sa ending, sa pinaka-finale ko. Mas malakas sa impact nun. Nagpupumilit, tagagalit daw. Nagmura na ako. Wala akong pakialam sa starlet na yan. Kung feeling niya star siya, hindi dito sa Surigao. Doon siya sa mga mayayaman, sa mga parokyano, kung gusto niya. But not here. Fiesta ito. At ako nasunod, siyempre, kung ayaw lumabas, huwag siya lumabas, di ba? Mag-away-away kami. Talaga, wala siyang choice. Di sumunod. Si Billy Crawford ang huli ko. Mula noon, sabi ko, nag-iinarte itong babaeng ito. Binanatan ko talaga siya. Sabi ko, alam mo, pasalamat, tayo ko sa mga tao ito. Feeling talaga na, hindi sila marunong sumunod sa mga utos ng kanilang mga nakakaalam, yes. Mas knowledgeable. Okay na nga na,
kinukuha ko nga siya, di ba? Hindi nga ako na sumama ang loob ko na hindi nga ako pinagbigyan. Yes. Pero finally, nandun din pala kasi mas gusto lang pala niya mataas na talent fee. Wala mo problema sa akin yan eh. Dahil andun ka, pero maganda naman trato ko sa kanya. Imagine mo lang, pero pipilitan na gusto mag-finale. Anong gagawin sa finale? Magsasayaw ng Maria Mercedes. Diyos ko. Eh, syempre mga lalaki, titingin lang yan. Hindi naman yan kasi loud ng mga babae at saka ng mga bakla na sisigaw kapag may lalabas na artista na malaki, di ba? So, saan ko lalagay si Billy Crawford? Isasakripisyo namin para lang sa'yo? Hindi, hoy. So, nangyari yan way back, no? Kaya meron ka pa rin ganung pakiramdam. Oo, at she never apologized, ha? Pero Apologize. at least the fact na umuo na siya, na kahit hindi siya doon yung siya last, that's another way of saying, it's okay na. Hindi, wala siyang choice na talaga. Kasi bayad siya eh. Bayad siyang kasuhan eh. Pinapipilitan na last minute talaga na siya Ewan ko na start yun, the yung show. mga artista talaga kuminsan, like yung nangyari sa isang banda recently, di ba? Yeah, oo. Yung magpapapicture lang naman sa Kamikaze, di ba? Tapos ito nga marami na mga kwento na ganyan na parang nag-inarte dahil sa billing, dahil sa pagpapapicture, na kung saan kuminsan nakakalimutan nila na hindi libre lang naman yung mga ganoong pagkakataon, no? At saka, alam ba, si Billy, may tension that time eh, alam ni Billy. Alam mo si Billy was even willing. Sige lang, Tito, unahin mo na, ako na ako kung gusto niya. Alam mo yung gano'n, sabi ko, inaawa ko na, no. Paninindigan ko to. Paninindigan ko to kasi, unang-una, yung tama lang. Ilagay na natin sa tama. Hindi ito, wala itong power tripping. Not because I was the director. Nilalagay ko sa tama kung saan kayo posisyon. Kasi gusto ko rin kayo ay mailagay sa tamang sequence. Kasi baka mamaya pagdating sa dulo, pag na-perform ka, may kalista ng mga tao. Lalaylay na ang show. Diba? Sino bang afektuhan? Sino mukhang kawawa? Hindi ba kayo rin? Kaya nilalagay namin kayo sa tamang pwesto, sa tamang sequence, sa tamang oras kung saan kayo. Hindi dahil sa ano pa man. Mas marunong, huwag kayo masyadong magmarunong. Mag-perform lang kayo. Up to this day na yun, hindi pa kayo nagkausap. Hindi na kasi, Diyos ko, muntik pa nga ako matanggal sa ABS ng dahil dyan. Siyempre, Star Magic artist yan, di ba? Sila Cory Vitanes, sila Jing Reyes, nag-usap-usap, miniting pa ako because of that. Mabuti lang si Miss Jing Reyes that time because she was head of the news and current affairs, no? We were under her sa yung DCMM. Sabi niya, ay, ganun ba mga artista, Choko? Iba pala sila pag umalis sa bahay, pag-akala mo nakangiti, tapos yung maugali pa nila, iba sa totoong buhay. Sabi ko, totoo yan. Kaya naintindihan niya. May mga pagkakataon talaga na kapag yung mga artista ay may mga teleserye, tapos talagang mataas ang rating, or talagang may feeling sila na parang dapat special entitled sila. That privilege. Na kailangang mapalitan at magbago ang ganoong mga pag-uugali. Pero ito yung mga one-shot deal eh. Hindi may tutulad ng mga Marisol Soriano, Dina Bonnevie, Sharon Cuneta, ibibigay mo. Olga Casid. After nung Maria Mercedes niya, wala na. Nawala na. Parang nagkaroon siya a few mga participations. Pero Maria Mercedes, that was really hers. Yes. She became a star. Overnight star din siya. Pero hindi ito na-sustain. Kasi wala naman siyang movie na kumita talaga eh. Kumbaga, wala akong personal na galit sa kanya before because I used to like her. Ang problema na taga, yung pag-inarte na pinapipilitan, ako na nga itong kausap mo na second to the last kita, na hindi mo ba paintindihan? Hindi mo maintindihan, ikaw na lang mag-direct. Ako na lang mag-perform. Nakikita niyo po ugali ni Nanay, no? Nung nag-live po kami nung last episode, na-mention ko lang po ang pangalan ni Jessamine Jola, kaya ngayon pinag-uusapan po natin. Yun ang reason kung bakit nagalit ako sa kanya. Na I don't know kung hanggang ngayon ba naisipan niya na star pa rin siya. Kaya sabi ko, nakatulong ba? Kaya pupunta sa It's Your Lucky Day. I hope it was their lucky day. Ako sa akin, nakatulong naman yun, Nay, kasi nakita mo na ang pagmamahal niya kay Luis Manzano ay buo. Ay, hindi naman natin question ang suporta niya. Kasi mahal din naman siya ni Luis. Nandun din si Miss Vilma Santos. At saka sa ganda ng buhay ni Luis, di ba? Hindi na niya kailangan magtrabaho para mabuhay siya. Di ba? Si Luis is very well off. Minsan lang talaga na may mga sapak yung artista natin, no? Na kapag nasa tugatog sila at nasa taas sila, feeling nalulunod, no? Nalulunod ang na sana mga baliw. Kagaya ng iba na sumisikat, sana wag. Na kapag inimbitahan tayo sa isang fiesta, sa isang festival, at naging special ang treatment nila sa inyo,
pagbigyan nyo pa rin isang litrato o kung ano, kung saan ka ilalagay. Mas magandang nagiging humble ka daw kaysa sa palagi mo iniaangat ang sarili mo. Nakakaya, di ba? Kapatid ng producer, kapatid ng mayor, anak ng governor, tinanggihan niya sa picture. Hindi siya pa picture. Sa bagay, pwede sabihin na, hindi ko makilala kung sino siya di ba? But the thing is, nasa ibang bayan ka, makisama ka kung gusto mo makauwi ng buhay. This is for everyone. Alam mo yun, ng buhay. Di ba? What if panaginita ka doon? Remember what happened to the Beatles before? Di ba? Na kung paano sila pinauwi ng mga Marcoses. Kasi, hindi sila pumunta yata ng Malacanang that time. So, you're speaking of the president. Kayo, okay, you're world-renowned artist. Pero when you are in another country, certain country, makisama kayo. Matuto tayo sa mga karanasan ng iba na dahil sa pag-feeling privileged ka, pinapaalis ka bigla kahit hindi ka na mag-perform. Oo, huwag naman kayong ganyan. Kita mo, di ba, ginising tayo lahat ng pandemic. Yung pandemya ay, di ba, pinaapak nila ang mga paa natin sa lupa. Sinadsad tayo. It's not just the mayayaman, the mahirap. We are all alike. Tagang tinapik tayo ni Lord siguro na, hey, mukhang makasalanan ng mundo natin, mababawasan kami ng konti. Pero sana matauhan tayo, di ba? Ma-realize natin kung gaano ka ganda sana ang buhay, magtulungan tayo, huwag na masyadong ma-ere. And if one day makita kayo ni Jesse Menjola at wala naman, it's nothing personal. Wala naman. Kapag lumapit siguro sa akin to apologize, I will accept it. Pero since wala namang effort, ano i-accept ko? Diba? Ako, marunong magpakumbaba kung alam ko mali ako. Pero, kumbaga para for me to reach out to her, to get her apologies, hindi. I feel yun and totally understandable yung ganong reaction, lalo na sa personality. Yun po ang kwento ni Jesse Menjola with Nanay Jovert Sacaldita. Naintindihan niyo kung bakit. Dahil special yung araw na to na, it's All Souls Day and All Saints Day. At the same time, we will talk about yung mga namaalam na ng mga artista. Yes, maliban siyempre sa mga ating mga respective family members, the mga loved ones, we'll talk about stars. Of course. Na nawala na showbiz, at saka we'll remember from way back, may maalala lang tayo. Sige, unahin natin, ma'am, si Susan Roses. Yes, yung Inday, no? I think last year, about 2 years ago, na maalam si Miss Susan Roses. At di ba, kasagsagan pa yun ng probinsyano, di ba? At si Susan Roses was one of the queens of the Philippine cinema. Though para sa akin, siyempre, pinaka-queen talaga. To this day is Miss Gloria Romero. But she was one of the biggest queens also, alongside Miss Amalia Fuentes. So yung isa sa mga artistang na tumuloy hanggang sa huli. Yes. At ang ganda-ganda. At ang ganda-ganda niya. At saka you can never hear bad stories of Manang Inday. Manang Inday tawag namin sa kanya sa showbiz. Kababayan ko yan, she's from Negros, she's Ilongga, si Miss Rose, sa kapatid niya si Rosemary Sonora, mga Sonora yan They come from a well-off family. Tapos hanggang sa nag-artista sa Manila at naging asawa ng The King, Fernando Po Jr. na unang umano sa kanya. Ang pinakahuli niyang nakita siya sa TV ay ang probinsyano. Na one of the longest, na nandun lang siya. May sakit na pala noon si Manang Inday May sakit na at saka pinagbibigyan na nga lang siya ng kanyang daughter na si Central Grace po na sige, kasi gusto ni Manang Inday na magtrabaho para lang malibang. Pero iniinda niya ata naman sakit siya sa spine. I don't know. Parang hirap na rin siya Pero yun, we cannot forget her because of her contributions sa show business. Tsaka she's one of the most beautiful faces in the showbiz industry. Na sana ang lahat ng mga artista na kagaya niya, yung prolonged up to the end, nasa industriya lang sila. At kung napansin mo, sila ang magandang tularan ng mga artista. Dahil hindi yan lumalabas sa hindi nakaayos. Kasi artista ka At saka sila ay iniingatan ang kanilang mga pangalan. Hindi sila pumapayag na balahurain. Because wala ka namang balahura sa kanila because they're so revered as actresses. Kumbaga, at marurunong taga-umarte. Kumbaga, nag-aaral. Kahit sa edad na nila, sila papatumpik-tumpik lang. At very professional. Very punctual. Kumbaga, kaya... Respeto.
hanggang sa huli. Yeah. Yan yung mga hindi natin makakalimutan. We miss you. Yes. We miss you malang Isa sa mga nagkagulatan tayo na nawala at nagpaalam is Miss Cherry Hill. Ay, naku. Diba sabi ko sa'yo, she was my first article. Yes. She was my first article. The last time I saw her was at a show in PICC. Isang concert. Ano kami sa may gilid, sa may labas, nag-yossi kami ni Shiri. At we cherish the memories ng pag-start namin. Pati yung ibang mga friends natin showbiz na nag-yossi doon. Kwentuhan kami doon ni Shiri. Ay, naku, na-miss ko siya. Yung ganun pa rin. But she was doing well sa GMA that time. May teleserye siya. At she never forgot me. She never forgot about me. Ay, sigurado yun. Yeah. Saka naman hindi natin makakalimutan, you're nothing but a second-rate Try hard. copycat. Diba? Talaga. Hindi makakalimutan. Tuturuan tayo ni Pangko na mabusan na tayo ng kape. Ay, ito pala. Ayun. So, si Miss Cherry Hill. Classic yung line na yun. Bago yun, nagpakita siya na nakalbo siya. Napakimo. Sa chemo pala yun. Akala ko nun, nung nakita ko yun, it was her statement. Ngayon pala, she was dying na during that time. Kasi diba, parang tinapos lang niya yung kanyang isang serye with GMA7, if I'm not mistaken. Tapos she left for the States, sabi niya, for good. Kasi magpapagamot na raw siya sa New York. Tapos to meet with her husband. Kasi I don't know kung nagbalikan yata sila ng kanyang husband na isang musician from Italian musician or Spanish or what. Anyway, nakita sa New York. Tapos doon na siya napatuloy na kanyang chemotherapy at saka doon na rin siya nawala. Isa si Miss Cherry Hill sa may talagang binigay at idinulot na maganda sa industriya meron tayo. Napakagaling na artista. Napakahusay na artista. At kumbaga premiado. Premiado. Tsaka, kumbaga, isa sa mga pinagbibigyan natin ng karapatan na magtaray. Yes. Kasi may karapatan magtaray. Pero, image lang, because, she's sharp looking, syempre, alam mo naman, design. Pero mabait. So, at ang galing taga-umarte, undeniably, napakahusay. Isa sa mga namimiss natin. Mga artista na biglang nawala, kantuso na tinatawag dahil sa aksidente. Si Miss Alina Perez, sa Bangin yun, nahulog yun, from Bicol. Si AJ Perez. Kwento kay AJ mamaya. Si AJ, kasi it was my 50th birthday na ginanap April 15. Sa lubong yun, ginanap sa may Macapagal Avenue. Sa isang restaurant na kaibigan namin. Sinabay namin yung birthday namin. Si AJ isa sa mga special guest ko that night. Kasi sa lubong yun April 15. Pagdating na April 16 kasi I had to fly to Iloilo kasi may party ako sa Santa Barbara at sa Dingle, may pa-show ako doon. So 15 nandun si AJ kasama si daddy niya kasi Ilonggo ang daddy niya. After that was the last party plan na dinaluhan niya sa buhay ni AJ. After that, April 16 ng umaga, nag-travel sa papuntang Dagupan. Dagupan. Tapos, nandun ako sa Iloilo. Nag-party na kami sa Mumo. Mumo pangalan ng birthday mo April 16. April 16. Ka-birthday mo mami ko. Ka-birthday ko mami mo. Yun, nag-birthday party ako doon kasama namin sa Patrick Garcia, sila Duncan Ramos. Dumating sila Rochelle Pangilinan, mga anak-anak ko yan. Party kami. After 12 midnight, 17 na, news broke out that si AJ Perez died in a car accident. Sabi ng Tarlac yata yun? Tarlac. Kasi yung sasakyan nila nabunggo na nagragasang malaking truck, ganyan. Tapos dito yata sa side na to naka sa likod ng driver's seat siya. Dito tumama sa kanya, tulog siya. Delikado pala pagtulog ka. Kasi parang may something so yun, talagang namatay siya, napuruhan siya. Kaya iyak kami ng iyak doon sa Iloilo nung nalaman namin si AJ kasi parang baby namin yan. Isa siya sa mga pausbong na artista. Tsaka mabait yung pamilyang yun. Isa pa sa mga na-aksidente na isitado. Nahulog din sa Bangin yun, di ba? Nakasakay sa bus. Florida bus ba yun? Yung sabi, Florida bus yata biyahe somewhere. Na nahulog siya sa Bangin. So, namatay rin siya. Siya parang Alina Perez din yan Alina galing sa isang event yata sa Bicol, papalik na Maynila. Na kasama yung kapitbahay namin na si Aiza Muño, yung kanyang manager. Sabay sila nahulog sa Bangin. May naiwan may isa lang kasama na nabuhay, si Beauty. Ngayon kasama sa mga production lagi nila Dennis Evangelista.
Yung mga namatay naman na biglaan lang din na si Rico Yan. Si Rico Yan kasi di ba parang bangungot, sabi nila yan. Oo. Pero sila na Dominic at saka Marvin Agustin were in Palawan at the time. Doon yung namatay eh. Oo. Tapos iba nagulat na lang na namatay na si Rico Yan. Yung pati si Miko Palanca. Si Miko Palanca naman, kapatid ni Bernard, because heartbroken yun eh. Kaya ang alam ko parang tumalon yun sa building sa isang mall building dito sa sa may Santolan malapit sa San Juan kasi ang mga friends kong nagkumuha sa kanya si Tyron Perez nagbaril yun sa kotse because sobrang lulong yata sa sugal. Ang dami ng utang, ang dami niyang na loan. Kaya siguro nahiya siya, baka sinisingil na siya. Alam mo, hindi niya kinaya kasi talunan siya lagi sa casino. Balita ko kaya nagbaril eh. Kaya napakamatay. Oh my God. Nida Blanca, remember Nida Blanca? Nida Blanca. Diba Nida Blanca naman imagine mo, who will ever imagine na si Miss Nida Blanca matagpuan na lang sa trunk ng kanyang kotse. Napatay na at ang daming stab wounds. Tarang pinalakol talaga siya. Oh my God, I cannot imagine how she died. That was gruesome. Na maraming theories, pero alam mo, to this day, hindi na-solve yun. Hindi na-solve yung pagkamatay parang niya. Parang di yung kanyang asawang kinakasama. Si Rod Strunk, na namatay na rin. Namatay na rin. Kumbaga, yun ang tinuturo na mastermind, na suspect. Tapos lang, namatay lang si Rod Strunk ay walang confirmation kung ano tagang tunay na dahilan, kung sino tagang pumatay kay Nida Blanca. Si Ramjan Revilla. Yun. Baril din yun, di ba? Baril din. At ang naging kalaban nito, parang tinuturo ay members of his family, mga kapatid daw niya. Mga kapatid daw niya. Di umano. At saka isang kapatid yata niya nakulong. Yung isa naman nag-abroad. I don't know kung anong nangyari doon. Ito yung mga half-brothers ito ni Santo Bong Revilla kay Jenny Lynn. Si Jenny Lynn, yung kanyang ang kanyang mother, si Jenny Lynn, na dati member ng That's Entertainment. He was murdered, I know. Kakalungkot itong mga ganitong pagkamatayan, no? Yung mga hindi mo makakuha pag pinapanood mo sa TV, parang ang sakit-sakit. Ano kaya yun, no? Kasi syempre, we haven't experienced death, of course. No? We don't know naman kung ano ba talaga totoo. Baga, I'm sure, so I hope na tahimik ang mga kaluluwa nila. Up to this day, sana, no, we will pray na dahil nga pangit yung kinamatay nila, na sana ay napatawad ng maraming bagay. Kasi ang pag-commit ng suicide is against the law of God, no? Baga walang may karapatan, kit din natin buhay, walang karapatan. He doesn't kill us, but of course, no, may oras para sa atin. Baga hindi natin dapat pinag-. Isa sa mga kinalungkot ng industriya na kahit hindi siya artista, si Mike Enriquez nung namatay siya. He was so loved kasi napakabuting tao kasi. Isang taong maraming ibinigay at idinulot na maraming bagay sa maraming Pilipino. Even kasiyahan. Iba, even kasiyahan because his way of iconic siya. Iconic. Iba no? Alam mo, Mike Enriquez may trademark. At minahal siya ng lahat ng mga taong nasa paligid niya. Totoo. Isa rin si Mario Dumawat. No. Yes, natin si Mario Dumawat sa halos lahat ng press conferences ay nagkakasalubong kami. Kapag tinawagan namin siya para i-interview ano ba ang mga events namin, para pa-interview, para ilabas sa TV Patrol, pumupunta siya hanggat makakaya niya. He was so loved. Wala ka rin marinig na hindi maganda about Mario Dumawat. Kumbaga kahit na he died at what age? 62 or 3? Kumbaga, for us, it's still too soon. It's still too soon. Kasi active na active siya eh. Masasabi kong tuson talaga na maalala ko ay si Miko Soto. Si Miko. Many years ago. Nahulog lang siya. Nahulog doon sa condo building nila sa. Patatayo lang daw siya. Doon sa may veranda nila. Hindi mali yung naapakan niya. Diretso. At ang taas ng floor. Naramdaman ko yung nanay niya noon. Si Miss Ali Soto. Na every time na inaalala niya yung anak niya, nasasaktan pa rin siya. Ang gwapo-gwapo pa naman ni Miko. No harm done. Ang gwapo-gwapo niya, kumbaga artistang alam mo, napakabait, napaka-sweet na batang yun. Baby namin yun eh. At that time, ang girlfriend niya, si Angel Locsin, no? Angel Locsin. Na nun ay naging sila ni Oyo Boy. Oyo Boy. Pinsan na naging boyfriend. Parang siguro naramdaman ni Oyo na
baka I can help Angel to feel better, diba? At saka Angels saw Miko also in Oyo, kaya in love siya. Noong panahon ng pandemic na si Mahal ay namatay na. Nakakamiss si Mahal kasi she's such a joy to everyone. Ibang klase yung pagkasikat niya, no? Kinasikat ni Willie Revilla may si Mahal at saka si Mura. Pero si Mahal talaga, naging iconic siya sa mata natin, sa pakiramdam natin, no? At saka dinalo pa niya, di ba, that time si Mura sa Bicol. Kasi alam niya naghihirap si Mura. Binigyan pa niya ng pera, sinama sa kanyang TikTok or whatever. Tapos after that, nauna siya. Dalawang namatay sa kadahilanan na to, na pareho si Jovet Baldivino at saka si Isabel Granada. Ano ba kinamatay nila? Aneurysm na Pumutok na ugat yun. Si Isabel Granada na healthy. She was abroad eh. Oo, she was abroad, very healthy, health bomb, yung nag-gym, di ba? Tapos itong si Jovet din, kumakanta lang siya sa kanyang parang bar, sa kanyang sarili niyang bar. Parang basta sa isang event, kumanta lang siya, tapos tumuloy pa rin siya. Parang nag-anchor pa siya. Tapos na kahit may nararamdaman na, nakagaya rin ng kinamatay ni Chocolate. She was at the backstage. Kumbaga, after na kanyang performance, hinahapo na siya. Hinahapo na siya. Pa-Holy Week yata yun eh. Tapos biglang nasa backstage daw, parang doon siya hinimatay. Tapos, ito yung kahit na anong nararamdaman mo, dahil performer ka, you should perform. Si Kim Idol. Matagal na siya actually may sakit sa, I don't know, blood clot. Parang sabi, talagang sumasakit daw yun, hindi daw na kapag tumira yun. Pero hanggang sa parang mga akala niya, he was already free from that. Parang akala niya bumalik eh. Talagang as in massive. Tapos ngayon, nawala na siya. He's the funny guys of yesterday, no? Na nawala sa ating paningin. Marami pa nagpaalam na pero huli na natin si Eddie Garcia. Na dahil sa kanyang pagkamatay ay magkakaroon na sana ng bill ngayon na Eddie Garcia bill, no? Namatay siya during the taping ng isang teleserye sa GMA7. At saka ngayon ay ito'y pumukaw, no, sa ating mga politiko at sa ating mga kasama sa industriya na sana gawa ng bill to protect the workers of the industry, of the entertainment industry. Kasi masyado na-exploit. Diba? Lalo sa mga working hours, ng ating mga artista, at saka mga staff, mga crew, na dapat ay hanggang 16 hours na sila pwede magtrabaho, pero they are being extended to work for so many hours without even extra pay. Diba? They're paid, imagine mo si Isa Calzado to have worked 38 hours straight, tapos to be paid for one day lang na sahod. Para bang, hey, that's not fair. Kaya itong kay Tito Eddie Garcia, where his death really means so much para sa industriya because he's an icon at saka yung nangyari sa kanya was pang eye-opener, eye-opener, pang gising. At sana bilisan nila na ma-aprobahan na itong bill na ito, gawin na talagang batas. Kasi maraming matutulungan ng batas na ito. At a lot more, no? A lot of mga departed loved ones natin like Manay Ethel Ramos, TJ Cruz, si Sandy S. Mariano, naka-birthday ko, exact birthday Andre namin. Season. Marami sila, no? Sana, at siyempre, ang mahal na mahal ko na si Miss Amalia Fuentes, at si Tita Elizabeth Ramsey, my Mama Elizabeth Ramsey. I love you so much and I truly miss you. Tito Alfie Lorenzo and everyone. Kaya, Tito Dolphy, ito ang mga panahon na dapat ay gunitain natin ang maalala natin with these loved ones natin. Balikan natin yung mga natutunan natin sa kanila nung nabubuhay pa sila. Oo, mabuti na lang may mga YouTube at yung mga palabas sila ay minsan nababalikan natin, nasilip natin sila, babalo. My God, no? Kumbaga, Herman Moreno, Kuya Germs, Kuya Ike. Kumbaga, dito natin minsan nababalikan ang mga gunita natin sa kanila because napapanood pa rin natin sa kanila mga masasayang palabas. Kaya, we all should take care of one another. Sa lahat ng mga namatayan, ng mga na-mention namin pangalan ng mga artista, alam ko maaaring iba sa inyo ay hindi pa rin nakaka-recover o hindi pa rin naaalala pa rin yung sakit ng pagkawala at pagkamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Pare-pareho po tayo sa aking nanay na nasa heaven na ngayon, nanay, na nagkataon naka-birthday mo. Yes, my dad also, my mom, my stepmom, my lola, my everyone. I love you all. I love you and I truly miss you. Yun.
Ito po ang aming special episode para sa na All Saints Day episode naman. Yes. Para sa mga departed na mga artista na nakasama natin. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na napakaganda ng mga sinabi mo nga ngayon, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, anak. Lalo ikaw. Kasi syempre, you always remind me of the good. Of course, ang anak ko si Direct Chops Manansala. Sasabing, dadaan lang naman tayo sa mundong ito. Paulit-ulit kong sasabihin yan. At sana, nawa, na ang pagdaan natin sa mundong ito ay maging tama para sa mga taong napapaligiran natin. Dahil sa pagdaan natin, sana ay ipagdasal natin na maging masaya at maging kaiga-igaya. Patuloy natin sasabihin, papay talaga ang Diyos. And to God be the glory. At saka lahat naman tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo ito. Kaya habang dito po tayo, let's do good. Let's be better every day. Okay? And let's love one another. Okay? To all our departed loved ones, we truly miss you. We love you. Pero hayaan nyo muna. May mission pa kami sa mundo ito. Okay? See you soon! Bye!